Si Toncoin po ay biglang sumabog ng higit 10% ang kanyang presyo sa isang araw lamang dahil po sa balitang may koneksyon ito sa UAE Residency Visa. Pero teka lamang, may twist po. Hindi pala totoo ang balita. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung paano po nagsimula ang hype, bakit po biglang bumagsak ulit ang presyo, at ano po ang aral na dapat nating matutunan bilang mga crypto trader at investor dito sa Pilipinas. Kaya, ayan, bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang nangyari kay Toncoin ngayong July 7, 2025. Ayan, bigla pong nag-viral ang isang claim mula po sa Ton Foundation. Ayon po sa kanila, kung mag-i-stake ka raw ng $100,000 na halaga ng Ton, pwede ka nang makakuha ng long-term residency visa sa UAE. Grabe, ano? Sino ba namang hindi mai-excite sa ganyang balita? Kaya agad-agad ay marami pong crypto users sa Twitter at Telegram ang nag-celebrate. Bumuhos po ang atensyon kay Toncoin at tumaas agad ang kanyang presyo sa $3.05. Parang instant jackpot sa maraming mga investors. Ngayon ay totoo ba ang UAE visa offer na ito? Yan, hindi po nagtagal. Pumutok din ang katotohanan. Ang mismong UAE authorities ay nagsalita na po at nagsabing walang ganitong programa. Ibig sabihin ay fake news lamang po ang kumalat at hindi totoo na may UAE visa kapalit ng Ton staking. Dahil dito ay nabigla ang market at biglang bumaba ang presyo ni Toncoin ng halos 6% mula po sa kanyang peak na $3.05 pababa sa $2.83. Pero kahit papano ay nagtapos pa rin siya ng may gain na 3.7% sa loob ng isang araw. Ngayon is ano po ang naging epekto ng balitang ito sa trading volume ni Ton? Yan, ito po ang nakakagulat. Dahil sa balitang ito, ang daily trading volume ni Toncoin ay nag-surge ng higit 900%. Umabot ito ng mahigit $795 million. Ibig sabihin ay sobra pong daming traders, lalo na ang mga whales, ang pumasok bigla sa market. Kung titignan po natin ang on-chain data, makikita natin na 68% ng buong supply ni Ton ay hawak ng malalaking wallet. Kaya naman konting galaw lang mula sa mga malalaking players, grabe na agad ang epekto. Mapataas man or mapababa. Ano naman ang sinasabi ng technical analysis sa galaw ni Ton? Kung susuriin po natin ang chart, yan ay may makikita po tayong support level sa $2.78 at ito po ay tumutugma sa 78.6% ng Fibonacci retracement level. Dito nagsimula pong bumalik ang mga buyers pagkatapos ng dip. Pero ito pa, ang RSI o Relative Strength Index ay nananatiling neutral at nasa level 45. Ibig sabihin ay hindi pa overbought o oversold itong si Ton. Medyo mahina rin ang signal ng momentum. Ang MACD or Moving Average Convergence Divergence ay kaka-turn lang sa positive side matapos po ang 10 sunod-sunod na red days or pulang araw. Ayan, kaya ba ni Ton na lampasan ang presyong $3 hanggang $3.20 na mga resistance? Matagal na ring sinusubukang lampasan ni Toncoin ang resistance zone na ito. Ang presyong $3 to $3.20 na price range. Isa po itong resistance zone. Noong May at June ay nag-attempt po siya na umakyat sa pagitan ng $3 hanggang $3.20 pero lagi po siyang sablay. Kapag hindi po niya nabasag ang resistance na ito, baka maging short-term pump lamang ulit ang mangyari ngayong July 7. Pero kung sakaling mabasag po niya ito na may kasamang malakas na volume, pwede po siyang umakyat sa presyong $3.60 or baka umabot pa sa $4. Pero
kabaliktaran rin ang pwedeng mangyari. Kapag nawala po ulit ang hype o mawala ng gana ang mga buyers, pwede po siyang bumagsak ulit pabalik sa presyong $2.65 or $2.30 na siyang ito po yung mga dating support levels niya. Ngayon ay bakit po napakabilis ng reaksyon ng market sa isang headline? Ang nakakatawa pero nakakatakot, si Toncoin ay muling sumikat hindi dahil sa tech updates o bagong partnerships, kundi dahil lang sa isang viral na headline na hindi naman pala totoo. Ipinapakita lang nito kung gaano po ka-influential ang news at speculations sa galaw ng crypto. Minsan kahit wala pang official announcement, umaandar na po agad ang market. At kapag napatunayan na fake pala, biglang nawawala rin ang excitement. At ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors. Ayan mga ka-crypto, ito ang gustong gusto ko sanang ipaunawa sa lahat. Dito po sa mundo ng crypto, hindi lahat ng hype ay dapat paniwalaan agad. Kung isa ka pong Pinoy trader o investor, alalahanin mong maraming pagkakataon na ginagamit ang fake news para mamanipula ang presyo. Gaya ng nangyari kay Toncoin. Isang simpleng headline lamang, sumabog agad ang presyo. Pero ilang oras ay bumagsak din. Kaya dapat marunong po tayong sumuri. Huwag po tayong basta-basta magpapadala sa excitement, lalo na kung wala pang official confirmation. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ito ay isang classic case ng market manipulation. Sa panahon ngayon, kung sino ang may access sa mass communication, sila ang may kapangyarihang magpaikot ng market. Pero tandaan po natin, sa dulo, ang fundamentals pa rin ang mananaig. Hindi masamang sumabay sa hype, pero dapat meron po tayong exit strategy at saka risk management. Kung hindi, baka sa halip na kumita ay malugi pa tayo. Si Toncoin ay may potensyal naman talaga. Pero wag po nating ibase ang ating desisyon sa mga balitang hindi pa kumpirmado. Sa halip ay mag-invest po tayo base sa data, analysis at saka long-term value. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.